Okay, so ating isa-isahin no at talakayin itong inilabas na balita ng Taken Promotion patungkol sa kanilang alagang si Naoya Inoue. Una ay hindi na daw nila papahintulutan pang lumabas ng bansang Japan itong si Inoue upang lumaban. Pangalawa ay kukuha daw sila no ng mga big time Japanese sponsors na siyang magpo-promote ng mga mega fights nitong si Naoya Inoue sa loob ng Japan. Ito ay isang advantage no dahil ang target daw ng Tekken Promotion ay kukuhan mula sa iba't ibang bansa upang ipalaban dito kay Inoue. Well, ito ay isang implikasyon lamang na sinisuguro ng Tekken Promotion na magpapatuloy no, sa pagbibigay ng impresibong laban itong si Inoue. Kung titingnan nga naman no, noong dumayo itong si Naoya Inoue sa ibang bansa, marami po itong natanggap na restriction mula sa handrap at sa paglimita sa kanya na mag-take ng mga pain reliever. Sa Japan po kasi ay unlimited no itong pag-take ni Naoya Inoue ng mga ipinagbabawal na kemikal. At ating pang isama dyan yung illegal hand wrap na kanya pong nakasanayan na pagpakitaan ng kanyang knockout power. At itong si John Riel Casimero ay hinahanda na upang ipakain no dito sa The Monster na si Naoya Inoue. Well, kung susumahin no sa oras na matuloy ang laban itong si Casimero kontra Naoya Inoue mula sa financing no ng mga multi-billionaire ng bansang Japan, ay dihadong-dihado po itong ating kababayan. Dahil unang-una ay wala pong capability itong kampo ni Cuadro Alas na mag-apela o gumawa ng rules no upang ma-restrict yung mga illegal na mga nakasanayan na nitong si Naoya Inoue tuwing ito ay lumalaban sa loob ng kanilang baluarte. Pangalawa ay wala pong big time manager or matchmaker itong si Cuadro Alas. Kumbaga, panigurado pong maiisa nito yung mga dirty tactics na siyang gagawin nitong kampo ni Naoya Inoue sa oras na matuloy ang laban ng dalawang fighters.